Sa sobrang init, may mga estudyanteng dumugo ang ilong sa Zamboanga City. Apektado naman ang kawalan o di kaya ay limitadong supply ng tubig, pati ilang barangay sa Baguio City. Saksi, si Rafi Tima. Kahit Baguio City na kilala sa malamig na klima nito, hindi immune sa epekto ng tag-init sa supply ng tubig. 8 barangay sa syudad ang apektado ang supply ng tubig. Ngayong bumaba ang water level sa mga reservoir ng Baguio Water District. Aabot daw sa 10% o katumbas ng mahigit 4,000 bahay ang nakaranas ng kawalan o limitadong supply. Ina-advise namin yung mga customers namin na affected. Mag-avail na lang mga water deliveries namin na hindi naman affected yung iba. Sa projection ng BWD, posibleng magtagal na lang hanggang Mayo ang supply ng tubig sa Santo Tomas Rain Basin na isa sa mga pinagkukuhanan nila ng tubig. Patuloy ang monitoring ng BWD sa iba pang water sources mula sa underground at spring water sources. 6 na lugar ang nakaranas ng danger level na heat index ngayong araw ayon sa Pag-asa. Sa sobrang init, nag-nosebleed sa gitna ng klase ang 2 grade 1 students sa Zamboanga City. Useless lang gayud andan sa dal mga bata may man sila ko sa pwede man grasp knowledge because of being so parang uncomfortable adentro na room. Ang Zamboanga City LGU nagkansela na ng in-person classes ngayong araw hanggang bukas. Ang Malabon, Quezon City at Pasig naglabas na rin ng kani-kanilang guidelines para sa pagsususpindi ng klase sakaling makaranas ang kanilang lugar ng matinding init. May alternate class schedule naman ang nabotas. Panukala naman ng isang kongresista, pangunahan ng Pag-asa ang pagbalangkas ng pulisiya para sa pagsususpindi ng klase kapag sobrang init ng panahon. At sila na rin ang magrekomenda kung magsususpindi ng klase. Bukas ang Pag-asa sa panukala, pero baka hindi raw nila kayang magbigay ng eksaktong datos sa bawat bayan at syudad sa buong bansa. Limited ang stations ni Pag-asa. Hindi naman lahat ng municipalities ay meron tayo. For example, dito na lang sa Metro Manila, meron lang tayong 2 stations. Isa yung nasa Pasay, and then isa itong nandito sa Quezon City. So, of course, ang worry ng iba, halimbawa, taga Valenzuela siya. Ganon din po ba yung sa amin na mararamdaman? Pwede naman sanang umasa sa mga ganitong instrumento na otomatiko nagpapadala ng datos sa isang central station. Pero ayon sa Pag-asa, hindi rin sapat ang bilang ng kanilang mga automatic weather stations. Mas maganda raw kung may kanya-kanyang instrumento ang mga munisipalidad para sila na mismo ang makapagdesisyon kung sakaling masyadong mataas ang heat index. Ang DepEd, muli namang iginiit na binigyan ng otoridad ang mga school head para isuspindi ang in-person classes kung sobrang init. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.